Ako nga pala po si Amber. I'm 19 years old and ako ay kasampuyang nag-aaral at ako ay isang survivor. Ako po ay nasa 8 gulang at doon po ako nagsimulang bastusin po ng magulang ko. Wala po kaming kasama sa bahay. Ang mga kapatid ko po ay wala sa bahay at doon niya po ginagawa yung panghahalay at pang-aabuso niya sa akin. So, sa pagkakataon na yun, siguro pinalakas ko na lang po yung sarili ko para mapagpatuloy ko po lahat ng pangarap ko. Kasi sa totoo lang, habang ginagawa sa akin ng magulang ko na nandun pa po ako sa poder niya, nilalaban ko yung sarili ko para lang mapagpatuloy ko yung pangarap ko. Bilang babae, mahirap po para tanggapin sa akin dahil mismo magulang ko po ang makakalaban ko sa pagkakataong ito. Para sa akin, sobrang bigat at sobrang pagod na po ako. Dahil doon, napagdesisyonan ko pong maghanap po ng matatakbuhan, especially po sa kuya ko. At doon po napagtanto na magsumbong po sa kanya. At sa pagkakataong na yun, doon ko po na ibuhos lahat ng mga sakit at pagod ko sa sarili ko. Lahat po ng paghihirap, pang-aabuso, panghahalay, pangbabastos, lahat po, especially po bilang babae, naranasan ko po yun. Siya po ang nag-guide sa akin, sinasamahan niya po ako, tinutulungan niya po ako na pabigyan po ako ng lakas. Binibigyan niya rin po ako ng pagkakataon na huwag po akong sumuko para lang po maipagpatuloy po yung laban ko. Especially po, ang mga taong tumulong po sa akin, mas lalong-lalo na po sa mahabang process na pagdaanan ko. Unang-una po ang mga Womendes at higit sa lahat ang mga kapulisan at higit sa lahat po ang batas. Ang batas po talaga ang pinanghahawakan ko po bilang babae, mas lalong-lalo na bilang na biktima. Unang-una po nakapag-file po kami ng case sa magulang ko. Nag-file po kami sa kapulisan. Nagpunta po kami sa biomedical hospital para ma-train ko po talaga if positive po ako or positive po na ako po ay nahalay po ng mismong magulang ko. Tinulungan din, sinamahan po nila ako para lang po ma-provide po nila ako and mapagpatuloy ko po yung case para lang po sa magulang. Nung naisampa po yung kaso, para sa akin po sobrang sakit. Masakit po sa akin sobra kasi bilang anak po, di ba, sobrang hirap po tanggapin. Kasi kahit po na ganun po yung nangyari sa'yo, kahit na sobrang bigat at sakit po ng naranasan mo noon, nararamdaman mo pa rin po yung bilang magulang mo at bilang anak, andun pa rin po yung pagmamahal mo sa kanya. Pero andun pa rin po yung sakit na nararamdaman mo na nawala po yung pagkababae ko, nawala po yung pagkatao ko. Higit sa lahat, nawala po yung confident ko sa sarili ko na humarap po sa ibang tao at magpakilala po kung sino ako at kung ano po ako. Yung mga, especially sa mga Womendes, especially din po sa mga kapulisan na hindi po sila pumapayag hanggat wala po nangyayari na maganda at wala po nangyayari para lang makuha ko yung hustisya ko. Andyan po yung kuya ko, siya din po yung nag-guide sa akin. So lagi ko po siya nasa tabi. So umiiyak po ako sa kanya, sinasabi ko po sa kanya na kaya ko pa po ba, kaya ko pa po ba ituloy, ganun, na nahihirapan po ako. May mapagkakataon na dumating din po ako sa nagka-anxiety po ako. Nagpa-psychological po ako. So,
pinimaintain po ako ng doktor. Yun po yung kasama sa process. Yung time na yun, sobrang hindi po talaga kasi ako makatulog ng maayos. Nag-overthink po ako, natatakot po ako. Lahat po nung napagdadaanan ko, nangangamba, natatakot, umiiyak, kinakabahan, lahat po ng yun. Sobrang hindi ko nga po alam kung kaya ko bang mag-focus pag-aaral ko that time kasi sumasabay siya. Pero dahil sa lakas ng loob ko, sa lakas din ng loob ng mga kasama ko, sila yung nag-group para sa akin na magbigay po sa akin ng strength and power para maging matapang, lumaban po. Kasi kung wala po sila, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Ito ako ngayon, kaharap nyo, nakakapag-aral. Ako ay isang ganap na estudyante ngayon and hindi ko pa na-expect na darating ako sa puntong ito. Actually, noon pa na nararanasan ko yung bigat na napapagdaanan ko, hindi ko pa na-expect na ako ay mag-aaral pa rin at magsisimula pa rin sa journey ko. Nakakain, nakakatulog ng maayos sa kama, but mas lalo-lalo na po sa pag-aaral ko and higit sa lahat sa financially na ginaguide niyo sa akin. And higit sa lahat, ang pangarap ko po ay maka-move on sa lahat ng mga naranasan ko and makaalis sa mga nightmare na pumapasok sa isip ko and makapagsimula sa bagong buhay kung sino ako at kung ano po ako. Thankful po ako and blessed din po ako if ever na makatulong po sa mga taong gaya ko na nabiktima, so naabuso. So I hope naman po sana na lumaban sila and mapagpatuloy po nila ang pagkakataon na kailangan po nilang mabigay yung hustisya para sa kanila and huwag po silang susuko. Yun lang po. Ako si Amber na isang taong lumaban. Isang taong naabuso. Oo, naabuso ako. Pero pinilit kong bumangon. Pinilit kong nadapa ako pero pinilit kong magsimula sa sarili ko. Dahil higit sa lahat, hindi ako susuko. Kailangan ko maging matapang. Dahil ako isang babae na may marangal, may disiplina sa buhay ko, and higit sa lahat may pangarap. Yun lang. Ako si Juana, 43 years old at ako ay isang survivor. According sa tatay namin, ang sabi niya, nanlalaki yung mother ko kaya iniwanan. So from there, yung nanay ko daw ay naging lasinggera. So, sa kakainom niya, ibinenta kami ng mga anak niya. So, kung kani-kanino kami napunta, na hanggang ngayon yung ibang kapatid ko ay hindi ko alam kung nasaan sila. So, luckily, ako kinuha ng isang teacher. Siyempre, dahil alam ko na hindi nila ako kaano-ano, nagtrabaho ako na bilang kasama nila sa bahay. Though pinag-aaral ako, pero yung after school, kailangan kong gumawa ng trabahong bahay, trabahong bukid, magpastol ng kalabaw, oras ng pagtatanim, tutulong sa pag-aararo, lahat. So naranasan ko yun. Dahil nga maestra yung aking kinalakhan, mahalaga yung edukasyon kasi sabi niya, minulat niya ako na pag hindi ka nakapag-aral, mangmang ka,
lagi ka lang aapi-apihin. Sabi niya, kasi mabait siya, kung sa mabait. Pero, yung mga anak, kasama na yung mga kamag-anak, hindi. Actually, nung sinabi sa amin, nung lali akong binubuli nung mga anak nung bumili sa akin, na binenta ka lang dito, sa halagang 700, siyempre masakit. Sobrang sakit yun na. Ibig sabihin pala, hindi ako mahal ng nanay ko. Pero sabi niya, babalikan niya ako. Pero hindi naman niya ako binalikan mula noon. Kaya yun yung naging ko na, alam mo yung self-esteem mo, tapos aloof ka sa ibang bagay, kaya ayaw kong makipaglaro. Tama nang magtrabaho lang ako na magtrabaho kaysa makipaglaro ka na sasabihin, hoy, binenta ka lang. Ang tingin ko sa noon sa buhay ay, gusto kong magiganti sa aking mga magulang, bakit ginawa nila sa akin yon. Andiyan magigising ako sa hating gabi na may humahawak sa maselang bahagi ng katawan ko, which is yun yung kapatid niya na binata. So, alam mo yung traumatic sa akin sa gabi na hindi na ako makatulog. So, hanggang sa nung graduate ako ng grade 6, yun yung motivation ko na makatakas sa kanila nung inilipat na nila ako ng ibang school. Doon ako nakawala. So, nung nasa high school na ako, nakilala ko yung sabing ama ko, tatay ko talaga. Mula sa Calayan, napunta kami sa Claveria. So, nandun ang pamilya ng father ko. Nakilala ko personal yung tatay ko, siyempre bilang anak. Kahit sabihin natin noon na hindi ka inalagaan, nandun yung bugso ng ano mo na gusto mo, lalo na nakaranas ka ng lahat ng hindi maganda. Gusto mong pumunta sa kanila. Akala ko naman noon, pag nasa kanya na ako, magiging maayos na yung buhay ko. So, mga ilang buwan na nasa kanya ako. Pero ang gawa ko noon, pag nasa kanya ako, yung mga upuan nila, pinagdidikit-dikit ko yun Kasi natatakot ako matulog, lalo na pag may lalaki. Pero hindi nila kasi alam kung ano yung pinagdaanan ko. Tapos sabi ng tatay ko, dadala kita sa lola mo. So, babalikan kita. So, dinala ako ng Ilocos. Doon sa Ilocos, akala ko, pag-aaralin ako. So, ang nung dala-dala ko yung card ko lagi dala-dala ko yan. Kasi nung natapos yung school year, inilipat niya ako sa Ilocos Norte. Pagdating sa Ilocos, ina-expect ko kasi na i-enroll nila ako, hindi. Gigising ako ng madaling araw, tutulong kami sa paggawa ng tinapay, tapos sasama kami para magbenta kasi nagbebenta yon. Tapos akala ko din doon, okay na ako. Hanggang yung lolo ko, hanggang hihipuan ka. So, nung nag-trigger ulit yun, sabi ko hindi maganda yun. Tapos nagagalit yung mga tiyahin ko kasi bakit galit na galit ako sa lolo ko. Salbahe ko doon na bata, ganyan. Ang tingin nila sa akin, salbahe ako kasi hindi nila alam yung ginagawa. Tapos minsan magigising ako sa madaling araw, hinahalikan ako. So, takbo ako na hanggang sabi ko hindi ko kaya, tumakas ako. Nagnakaw talaga ako ng pera. Yung pera nila sa tindahan, kung ano yung nakuha ko doon, ninakaw ko yung pamasahe ko papuntang Lawag. So, sa ng Lawag, Ilocos Norte. So, mula doon, may ali akong nakausap na sabi niya, gusto mo kasi sabi ko, pwede bang kunin mo ako kahit katulong? Sabi ko, para may matirhan ako, sabi ko. Tapos sabi niya, dinala niya ako sa opisina. Parang recruitment yun papuntang abroad. Hanggang sabi niya sa akin, gusto mo dalhin kita sa Manila? Siyempre, hindi ko alam kung anong mayroon ang Maynila. Sabi niya, doon, mahahanapan ka ng trabaho tapos mag-aaral ka. Kasi ang gusto ko lang talaga makapag-aral, wala akong sweldo makapag-aral. Dinala niya ako sa Manila, tapos ka-office mate niya din sa Manila ang kumuha sa akin, na nakatira siya, sa Makati siya nakatira. So, nung nandun na, dinala na niya ako sa bahay niya. The following week, in-enroll niya ako sa pamantasan.
So may isa akong teacher na English teacher ko, sabi niya, gusto mo, doon ka na sa akin sa Nueva Ecija. Sabi niya, doon makakapag-aral ka na mabuti. Ang kasama mo lang doon, yung nanay ko at saka yung tatay ko. Kasi lahat kami wala na doon sa bahay. May pamilya na lahat, tapos yung iba nasa ibang bansa. So sabi ko, sige po ma'am, kasi gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Tapos siya na lahat na bahala din sa Form 137 ko, Form 138 siya na nag-asikaso. Nilipat niya ako sa general team no. So nung doon sa kanila yon, unti-unting naging normal yung buhay ko. Doon ko naranasan yung buhay talaga na sasabihin natin maayos na nagkaroon ako ng pamilyang may tuturing kong hindi ko mang kadugo, mahal ako. Tapos, yun. Ngayon, dahil alam ko naman hindi nila ako kaano-ano, ang ginawa ko, nag-self-supporting ako. So, nag-exam ako para maging student assistant ng school. Awa ng Diyos naman, pumasa ako. Pag nakatapos ako mismo ang magkakaso sa kanila. Kaya gusto kong maging abogado, ako mismo ang mag-file ng case at ako rin ang haharap. Ayun, dahil sa mga outreach program, na-encourage ako na mag-take na lang ng social work. Nakita ko naman na maganda siya, tapos yung lalo na nung na-expose ako sa sa exposure namin sa mga street children. So kung ito yung kurso ko, malaking bagay pala. Actually, lagi ko naman itong sinasabi, magpasalamat ka kasi binenta ka. Bakit? Kasi kung hindi ka siguro binenta, hindi ka social worker ngayon. Yun yung ano ko sa kanya lagi. Pag dumadating ako dun sa point na naiisip ko yun, lagi kong sinasabi sa sarili ko, magpasalamat ka. Kasi yung paghihiganti nawala sa akin eh. Hindi na ako nagalit sa kanila. Actually, yung hatred, nawala kasi mas nakilala ko yung sarili ko, mas nagkaroon siguro ako masasabi kong nagkaroon ako ng direction, maging mapanuri na kung ano yung mga karapatan bilang kababaihan, madiscuss din sa loob ng tahanan, hindi lang dapat ikaw bilang babae, kundi ano mo rin yung lalaki, i-impart mo rin yung lalaki dun sa para alam niya yung karapatan mo bilang babae, ganun din siya. Masasabi kong bilang isang survivor dun sa mga napakapapait na karanasan, ako si Juana na ngayon ay naka-aklas dun sa ganong kalupitan ng lipunan. Mas masasabi kong yung kurso ko ay malaking bahagi para makatulong dun sa mga kababaihan din, lalo na yung mga kababaihan na hindi talaga kayang ipaglaban yung kanilang karapatan bilang babae. Nakikita ko yung sarili ko na pwedeng ito yung umpisa, pero dadating ang panahon na maging bukas din para mas maibahagi sa mas nakararami yung karanasan, para kapulutan nila ng aral at din na kaya pang lumaban kahit gaano kasakit yan. Basta importante yung courage, yung lakas ng loob na ilaban kung ano yung dapat tama. Ako po si Ella, 21 years old, at ako po ay isang survivor. Ano po kasi yun, galing po kasi ako sa school, pauwi na po ako. Tapos yun po, pagsakay ko po kasi sa jeep, hindi pa po siya doon sumakay.
kumbaga medyo malayo-layo pa po sa school. Tapos yun po, doon po siya sumakay. Tapos nung una po, sumakay po siya dun sa jeep. Tapos nung una po, sabi niya, na hindi nga daw po siya masamang tao. Puro pa po kami babae. Tapos yun po, doon po siya umupo sa may pwesto ko. Tapos doon po yung pwesto ko po yung malapit po sa may babaan. Kasi po naka-stop po yung jeep namin. Kasi po may stoplight po doon. Ginit-git niya na po ako sa dulo. Tapos yun po, inawakan niya po yung legs ko, ganun. Tapos sabi niya po sa akin na tignan ko nga daw yung private part niya, ganun. Tapos ano po, yung titig niya po sa akin, yun po talaga yung sobrang nagpakaba sa akin kasi po, hindi po ako makalaban, tapos grabe po yung titig niya, ganun. Tapos yun po, yung umanda na po yung jeep namin, tapos huminto po ulit kasi po magpupuno po siya ng pasahero. Parang doon lang po nagkalakas ng loob yung kasama namin, kasama ko rin pasahero sa jeep na lumipat nga daw po sa tabi niya, gano'n. Kasi po may lalaki na po kami kasama. Pinicturean ko po siya nung pinalipat na po ako ng jeep kasi po, alam ko po sa sarili ko na hindi ko po siya ma-describe, parang gano'n po. Kasi po, pinicturean ko po siya. Tapos sinend ko na po kaagad sa kaibigan ko. Ganun. Tsaka po dun sa boyfriend ko, sinend ko na po sa kanila. Para po kung if ever po, may proof na po ako na. Tapos yun po, hanggang sa nakarating na po ako doon sa may bababaan ko. Siyempre po, hindi po ako makapag nung pababa po kasi ako, ando doon pa po kasi siya. Hindi ko po alam kung bababa na ba ako kasi natatakot po ako na baka sundan nga po niya ako. Kasi yung pabuti po hindi. Kasi na po, pag uwi ko po, nung nakita ko yung mama ko, yung po grabe, iyak na po ako ng iyak. Kinuwento ko na po sa kanya yung nangyari. Kasi po, kinuwento niya na rin po kay Papa. Parang sobrang swerte lang din po kasi yung papa ko po may makakakilala siyang pulis kaya na-actionan din po kaagad. May kasama po akong mga pulis na kasakay na po kami sa mobile. Binaybay po namin yung jeep po kung saan po yung papunta, kung saan yung po yung dulo. Tapos kung saan po siya sumakay, doon po kami una nagtanong-tanong sa may mga barangay. Tapos wala nga pong nakakilala sa kanya. Tapos yung pagdating po doon sa may kung saan po yung dulo ng jeep, may barangay po doon. Tapos tinanong po namin yung chairman kung kilala nga po nila. Hindi nga daw po nila kilala. Tapos parang mayroon po doon may residente po ng barangay na nakita po yung picture. Tapos yun po, tinuro niya po sa amin yung kung saan po nakatira, yung buong pangalan po. Tapos yun po, pinuntahan na po namin siya. Dumiretso po kami doon sa may barangay nila. Akala ko po hindi siya mahuhuli. Kasi po nung pinuntahan po siya sa bahay ng mga tanod. Tapos nung pagbalik po ng mga tanod, patakas na po siya. Pero yun po, swerte rin kasi po, nahuli pa rin. Nung parang natatakot ako, tapos naalala ko yung ginawa niya. Nung nakulong na po siya, parang naisip ko po na baka po balikan ako, gano'n. Tapos syempre po, galing po ako ng school, di ba, naka-pants pa po ako, no? Parang naisip ko na, wala na ba akong karapatan na magsuot ng mga short, gano'n. Kasi nakapagdulon nga po ako, nabastos na ako. Akala ko po talaga yung kaso parang harassment nga po, gano'n. Tapos meron po yun nga, pagdating nga po dun sa may Children's and Women's List, sinabi nga po nila na Safe Space Act nga daw po yung ikakaso. Parang lang po,
first time ko lang pong narinig yung nakatulong lang po kasi po parang nagkaroon po ako ng idea na parang kahit titigan lang po ako or sitsikan, parang mga ganun po. Parang pwede na po ako magkaso. Kasi po akala ko po dati parang more on pagka na-rape ka dun lang pwede. Ganun. Pero pagka nahawakan ka pala ganun or may napagsalitaan ka, makukulong na rin. Sa mga babae naman po, wala naman po kasi talagang dapat baguhin sa kanila kasi po, kumbaga, kahit magsuot man po sila ng maiksi, syempre po, parang personality nila yun na gusto nila, ganun yung mga suot nila, ganun yung style nila. Siguro po sa thinking na lang din po ng iba, paano the way kung paano sila mag-isip. Kasi po, dahil po nagsasabi na, kaya nababastos kasi dahil sa suot, ganun. Dati pag sumasakay po ako sa jeep, parang ang okay ko, normal. Pero ngayon po, tatakot ako. Parang lagi akong nakakabahan. Lagi po naiisip na hindi ako safe. Masasabi ko lang po na kahit mahirap, gano'n. Kahit hindi ka papatulogin gabi-gabi, parang kayanin lang nila. Kasi para rin sa kakabuti ng iba. Para wala na rin mabiktima.